Hello sa inyo mga kasari at magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video, magsha-share na naman po ako sa inyo ng tips para makaiwas sa scam, para hindi po kayo maloko at madukutan sa inyong tindahan. Tips para di ma-scam, maloko at madukutan. Lalo na ngayon mga kasari, magpapasko, magbabagong taon, sobrang dami ng iba't ibang tao na makakahalubilo natin na ngayon lang natin makikilala, makikita, ngayon lang din bibili sa ating tindahan. Kasi kaliwat kanan ngayon yung Christmas party, 'di ba po mga kasari? So let's continue mga kasari. Salita lang ng salita si Mother sa labas. Ewan ko kung sino kausap, kung ako ba or ibang tao. Number 1, maging alerto po tayo sa ating paligid, lalo na sa paligid ng ating tindahan. Kasi marami tayong makakasalamuha na iba't ibang tao. Minsan kakilala na natin, minsan naman ngayon lang natin nakita or ngayon lang bumili sa tindahan natin. Kaya dapat po talaga maging alerto po tayo. Gaya nga po ng sabi ko doon sa isa kong customer, kasi nagpapa-cash in siya. Tapos first time ko lang siyang makita, bago sa mata ko yung itsura niya. So nagpapa-cash in siya ng 1K. Eh ang ginagawa niya kasi mga kasari, magsasabi agad siya ng numero. Eh 'di ba napakadelikado naman nun mga kasari. Syempre 'di ba kapag cash in, bayad muna bago cash in, 'di ba po mga kasari? Yun yung policy natin sa ating tindahan kasi hindi naman natin tatakbuhan ng mga customer. Sila pa ang may chance na tumakbo sa atin. Buti ba kung mahahabol natin, 'di ba mga kasari, lalo na iikot pa ako dito, wala naman akong pinto dito sa harapan. So, may tendency na hindi ko siya maabutan in case nga na hindi niya bayaran sa akin yung kung nauna yung paglalagay ko ng laman sa GCash niya tapos hindi niya pa nababayaran. So, sabi ni customer, sabi ko, po, bayad po muna bago cash in. Sabi, hindi naman kita tatakbuhan. Walang tiwala, sabing ganun nung customer. Medyo maedad na rin siguro mga 40 plus, lalaki siya. So sabi ko, hindi naman po sa ganun kasi nangyari na din ba sa'yo yan dati? So hindi ko siya sinagot. Nagtanong siya na ganun. So sabi ko, maigi na po na sigurado. Kasi hindi po agad-agad kasi ako makakatakbo ganyan. Uso po kasi ngayon yung ganun. Para makaiwas lang, sabi kong ganun sa kanya. So, inantay ko yung bayad niya bago ko siya cash inan. So, yun guys, yung maigi na gagawin nyo, lalo na kapag malaking halaga talaga kapag cash in. Hintayin nyo muna yung bayad at charge ni customer bago nyo lagyan ng laman yung GCash nila. Dapat maging alerto po tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin sa ating tindahan, lalo na ngayon guys, talamak talaga ang mga magnanakaw, manloloko, mandurugas dito sa ating kapaligiran. Kahit nga yung mga hindi naman sa nagja-judge, minsan yung mga badyaw, alam niyo yun, yung mga lumalabas lang kapag magpapasko, malilikot din ang kamay ng ilan sa kanila. Kaya maging alerto po tayo, lalo na kung open po yung inyong sari-sari store, hindi katulad nito yung nakakapasok ang mga customer. Maging alerto po kayo. So second, magmasid po tayo. Syempre parang konektado na din yun, 'di ba? Magmasid tayo sa kilos ni customer. Ganito ganyan kasi meron minsan mga construction worker, dalawa. Alam niyo guys, yung parang lilituhin ka nila, sabay-sabay sila magsasalita. Tapos ayun nga, lalo na kung mag-isa ka lang sa tindahan, tapos ayun nga, lilituhin ka nila, hindi pa tapos pagbentahan mo yung isa, sasalita na naman yung isa bibili na naman. So ang maiging gawin nyo doon mga kasari ay unahin nyo muna yung isang tapusin. Gaya nga ng sinasabi ko sa mga customer ko, wait lang po. Mahina ang kalaban, ganito ganyan. Ganun ang sinasabi ko sa kanila kasi may mga customer talaga na nagmamadali. Alam niyo yun, yung hindi pa tapos bentahan yung nauna, gusto unahin agad sila. So hindi naman pwede yun mga kasari. Syempre, first come, first serve. Depende na lang ko sa customer kung nauna siya tapos gusto niyang paunahin yung pangalawa. Depende na lang sa kanya. Doon natin siya pagbibilhan, yung nagmamadali. Pero kung wala namang consent nung nauna, unahin natin yung nauna para patas naman po, di ba mga kasari? Third, obserbahan ang mga kilos ni Tomer. So parang magkakakonektado lang, di ba mga kasari? Kasi alam mo naman ang customer kapag yung parang may kakaibang kilos
sa kanya kapag gusto kanyang lamangan. Alam niyo yun mga kasari, yung hindi mapakali, lilituhin ka, tapos yung ibabayad sa'yo, punit-punit, o kaya minsan, alam niyo yun, yung sa perang papel, yung talagang anlaki ng pilas. Tapos, yun, maging ano din kayo doon guys, mapagmasid din kayo. I-check nyo yung mga buong pera, lalo na kahit 20, 50. Merong mga ganyan kahit mga smaller bill, ay talagang, ano guys, yung hindi na dapat ibayad ay ibinabayad pa nila. Lalo nga guys yung dito, sasampulan ko kayo, hindi ko siya naibayad sa ahente ng sigarilyo dahil walang putal yung mga binayad ko Hindi ko siya maialis dito sa tindahan. Eto siya. May nagbayad sa akin at mali ko naman dahil hindi ko na-check. Nakita ko na siya. Hindi ko na alam kung sino nagbayad. Eto, ayan po. Buti na lang ay hindi na ano guys yung serial number. Ayan. Eto. Ayan punit siya. 'Di ba kapag nagsukli ka nito kay customer, ibabalik lang sa iyo. Ito, tatanggapin to ng mga ahente lalo sa sigarilyo dahil diretso bangko naman yung mga pera na ibinabayad sa kanila. Kaya nga lang hindi ko na ibayad nung Monday tsaka Tuesday dahil nga 6,007 pesos, tapos konti lang yung putal hindi talaga masasamahan ng 50. Kaya ayun, hindi ko siya naibayad. Pagbalik na lang ng ahente sa sigarilyo, tsaka ako na lang siguro to ibabayad sa kanila. Kapag nakita nila, explain ko na lang sa kanila na pwede naman yun. Tapos yun nga, ayun, sumunod is i-check maigi ang pera, baka peke. Ayun nga, talamak ngayon mga kasari yung mga manloloko. Alam niyo yun. Lalo yun sa bagong 1,000, 'di ba, yung pwedeng basain. Tapos i-check niyo yung kung may umbok-umbok ba siya, yung may mga dot-dot sa taas. Yun, kapag peke, wala noon. Kapag tunay, meron noon. Mararamdaman naman yung pag sinalat nyo yung naman alam naman natin na yan mga tindera kung paano i-check kung tunay ba or peke yung pera. Basta wag lang maalis sa isip nyo na kapag mga ganitong season, talagang i-check parati natin, lalo na yung mga papel. Alam niyo, 500, 1,000, 100. Kahit nga guys, 20, may mga peking 20. Kaya maging alerto po tayo talaga. I-check natin maigi kasi malay nyo maminsanan po tayo, lalo na sa 1,000 pesos, ay patay po talaga. Ilang araw bago natin mabawi yung yung malulugi sa atin, 'di ba, kapag may nagbayad sa atin ng peke na 1,000, 'di ba po mga kasari? Kahit hindi pa 1,000 kahit 100, parang napakasakit na sa isang tindera na makareceive ka ng peking pera. Parang sisisihin mo yung sarili, bakit ba kasi hindi ko chinik? Parang ganun, 'di ba mga kasari? Tulad nun, kahit 50 pesos yun, ayokong sabihin lang kasi ilang produkto yun bago mo makuha yung mabalik sa iyo yung 50 pesos, 'di ba? Ilang klase ng produkto yun. Magkano yung tubo lang natin dito sa mga paninda, sa mga delata, 3 piso, sa chicheria, 2 piso, piso. So, ilan, 'di ba? So, hindi natin mababawi agad yung halagang 50. So, ayun po mga kasari, para makaiwas po tayo sa scam, para hindi po tayo maloko, para hindi po tayo madukutan. Nasa sa atin po yan, mga tindera. Dapat wag tayong papaisa sa kanila. Maging alerto po talaga tayo. Ayun po mga kasari, meron lang pong bumili ng siomay. At meron pa pala guys, para hindi po kayo maisahan, lalo na nitong nakaraan lang. Meron kasing nakamotor, parang lumagpas ng konting ganyan. Tapos yung babae may ID. Ano daw siya? Tauhan daw siya ng JTI. Alam nyo naman mga kasari, di ba, ilang beses tayong sinasabihan ng ating mga ahente na kapag mga ganyang hindi nakasasakyan na pang JTI talaga, kapag nakamotor lang, ganyan, huwag tayong maniniwala. May pinapakita pang ID. Hindi pa rin ako naniwala kasi madali lang namang magawa ng ID, di ba mga kasari? So, meron silang pa-promo daw na ganyan, mura lang daw yung sigarilyo, as in below 1,000 mga kasari. Magkano yung mga sigarilyo, di ba, 1,000 above na.
So, hindi pa ako naniwala kapag mura kasi ang sigarilyo, parang saan nila kinukuha yon? Parang mapapaisip ka. So, talagang wag tayong maniniwala sa ganun guys, dahil kapag nagbayad tayo ng malaking halaga, hindi na natin mababawi yon. Plus, nakasalalay sa atin yung kalusugan ng ating customer, yung makakahit-hit nyon, 'di ba mga kasari? So, baka iba yung mga ginamit doon sa paggawa ng sigarilyo, 'di ba? Ang pangit naman kung bibili tayo ng pekeng sigarilyo. Kaya iwas din po tayo sa mga ganong tao. Alam naman po natin kung ano yung mga ng mga ahente talaga. Syempre, dapat yung gamit nila is parang naka-tablet, tapos may hindi yung sulat kamay yung resibo. Syempre, naka-print na yung resibo, lumalabas yun dun sa Yung silong ng kwan, sapatos. So, ayun po mga kasari, balik po tayo. Meron lang nagtanong sa akin yung stepfather ko kung ako daw yung nagsilong ng sapatos. Wala naman akong idea kung may sapatos ba sa bubong. Baka si mother, kakaalis lang guys ni mother. So, ayun po mga kasari, ano pa bang i-share ko sa inyo para makaiwas at hindi tayo maisahan ng mga scammer, ng mga mandurugas, ng mga manloloko, para hindi tayo madukutan. So, maging alerto po lang talaga tayo sa paligid, mapagmasid, mapagmatsyag. Parang si Kuya Kim lang, ganon. So, yun lang mga kasari. Madali lang naman yun basta, ayun, kung nahihirapan kayo at medyo malaki yung tindahan nyo, kailangan talaga ng helper or isa sa miyembro ng pamilya mo. Dapat may katulong ka palagi. Kasi, hindi mo naman lahat, lalo na kung malaki yung tindahan mo, hindi mo talaga ma-check ng mag-isa ka lang. Kailangan may kasama ka sa pagtitinda. Gaya naman nitong tindahan, kayang-kaya ko naman dahil hindi naman kalakihan yung aking sari-sari store. So, yun lang mga kasari. Sana may natutunan kayo dito sa shinare ko at ma-apply nyo din sa inyong tindahan, lalo na kung palagi kayong nadudukutan sa tindahan nyo. Pwede kayong maglagay ng CCTV kung meron kayong budget. Pero dito guys kasi kailangan kasi ng internet na malakas para sa CCTV yung pwede mong i-connect sa cellphone. Yung internet namin dito medyo malayo. Ayun, ang ginagamit ko lang parate is data. Kapag aaliw-aliw ako dito, nakaka-connect lang kami sa wifi nung kapatid ko kapag gabi, kasi medyo malapit-lapit sa bahay namin. Pero dito sa tindahan, hindi na siya masyadong abot, nagko-connecting parati siya, nawawala yung connection. So, yun lang mga kasari, sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. Sana hindi kayo maloko ngayong magpapasko at bagong taon, and sana malaki ang benta natin ngayong darating na holidays. And ayun po mga kasari, thank you so much for watching. Thank you so much sa pagsuporta parate dito sa aking YouTube channel. Abangan nyo lang po yung mga susunod ko pang vlog about dito sa sari-sari store business ko. Thank you so much for watching mga kasari, and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!